Maayong buntag 'no, maayong buntag sa atong tanan mga kaigsuonan, mga amigo, amiga diha sa, ah, Visayas ug Mindanao 'no. Maayong buntag ninyong tanan. Siyempre sa Luzon, magandang araw lahat 'no, magandang araw sa lahat. So, kung, tanghali man diyan, udto man diha sa inyo ha. So, dili dayay maayong buntag 'no, maayong adlaw na lang ninyong tanan 'no, kung unsa mang orasan ninyo matan-aw ning akong, video 'no, ang akong, YouTube, video post karong, adlaw, unsa mang petsa karon, August, 31 'no, August 31 diha sa inyo. So, di na ta magpaligoy-ligoy pa 'no. So, atong istoryahan kining, mga nahitabo, mga napanghitabo 'no. Ah, murag nauso na pod 'no, murag nauso na pod ang, pag-andam-andam mo kay nauso na pod ang mga misinformation, fake news 'no, intriga, at siyempre propaganda 'no. So, 'wag na tayong lumayo 'no, 'wag na tayong lumayo yung nangyayari diyan sa Davao 'no. Wala tayong pakialam na paalala ko lang, wa tay, labot kung kinsa na si Torion, kinsa na si, ah, Tory nga naa sa PNP 'no. Wa tay, labot ana, wa tay unsay tawag ini, murag ginapaboran 'no. Ang gusto lang nato mahitabo is, kung naisala ang tao 'no, kung naisala ang tao, dakpon 'no. Kay kita nga mga simpleng tao, kung kita'y masayop 'no, automatic, bisan pag, gamay lang nga dispalko o gamay nga, physical injury o gamay nga na kay gihilabtang gamit o butang 'no, way, way, di ta makabalibad 'no, di ta makabalibad ug, dakpon jud ta 'no. Magsugod usahay sa barangay, patawag ta, 'pag di magkasinabot ang atong kontra moadto na sa korte, sa pulis. So, diha na moabot ng mga naatay madawat nga wanted, warrant of arrest. So, sugdan nato kining si ano, sugdan nato ning si Torion 'no. Di lang ta ganahan jud 'no, kay abogado man kani 'no, nga maglagot lang jud ta maminaw 'no. Kay abogado man ni siya ni Kibuloy 'no, wa may makipaglalis 'no. Abogado ni siya ni Kibuloy pero ang di nato ganahan, ah, nagsugod ni siya adtong, pag siyempre, pila na ka higayon nga nahiningsud nangita sa kang Kibuloy diha sa iyang compound. Pero kining pinakauwahi, kining kang General Torre 'no, ako lang, pasabton kamong tanan nga nagapaminaw 'no, kahit bisan pag ulit-ulitin natin 'to, hindi ako magsasawa na ulit-ulitin ano, kasi baka mayroon 'tong nakukumbinsi 'no, na ato siya'y mga say tawag ani sa Bisaya, murag nalansi, murag naa pa gyapon mailad 'no. Pero ang gusto nato pasabton 'no, kanang warrant of arrest, kanang search warrant, kanang limitasyon sa warrant of arrest, kanang, sobra kadaghan kuno ang ning sugod o ning atake o ning anha diha sa compound. Dili man na siya isyu 'no, dili man na siya isyu nganong mang pabalik-balik 'no, pabalik-balik ni si Torion 'no, Muslim din ni siya 'no. Kaya kung nakapaminaw mo sa, interview ni Noli de Castro ining tawhana, kining, abogado, eh, sinabi niya doon na siya ay, Muslim
at, naging, abogado siya ni Kibuloy. Pero yun na nga, ulitin ko lang mga kaibigan 'no, mga kaigsuunan, ah, ang di nako ganahan 'no, ang di nato ganahan sa iya kana ba nga dili ta mga abogado pero nahibaw ta nga sa atong gibalita niya nga 5 na ang patay 'no, 5 na ang patay, nagkagubot na, nag-abusar kuno ang mga ningsulod 'no, perti kuno daghana. Pero ulit-ulitin ko, usa ra day ang patay, unya dili pa namatay tungod sa pag-atake sa mga pulis, kung hindi namatay sa heart attack, doon sa nagbabantay daw yun sa tower nila. So, parang ano yan attorney, may fake news ka kaagad 'no, maintriga ka. Ikaduha, iyan na pong ginapropaganda nga naay tear gas 'no, mao nay unsa man ni nga klase nga abogado ni, mura mag, tsismoso 'no, murag marites, ah, makasabot ni siya kasi Bisaya man pud ni siya 'no. Ang di nato ganahan gyud kanang magdugang bitaw, magdugang og istorya 'no, kung unsay tinuod mo'y istorya. O ikatulo, overkill, daghan kuno kaayo 'no, nya magsige sila bagot-bot, ngano man ni, giyera na ba ni, marsyalo na ba ni, naunsa man ka naunsa man ka attorney, wa ka kuyapi 'no. Bisan pag 5,000 ang idalon diha sa mga pulis wala kay angay ikalagot ug ayaw pag-istorya nga marsyalo na ba. Perting dako ana ang inyong lugar, dako kayo ng lugar ni Kibuloy. Natural, daghay mo anha para daghay makahalughog. Wa ka way klaro ining mga tawhana 'no. Wa ta mo kita mga simpleng tao naminaw lang ta pero di ta ganahan anang naay padugang nga istorya. Kung unsay nahitabo mao ray istorya 'no. Overkill, overkill. Paano maging overkill yan, pila ka gatos ang nagbibigil diha nga mga follower ni Kibuloy, sige nga. Oh, kanang mga nag-vigil pa lang, kung 500 yan, di ibig sabihin dapat tapatan ng mga PNP yan ng 500. Oh, yung halughog pa sa mga building, sa mga kwarto, sa eskwelahan, sa mga sa dome. Daghang gyud kayo kinahanglanon 'no, dili tinuod ng ilang ginaistorya nga abusar 'no, way abusar, sakto lang nga nagdaghang gyud ang gipadala. Unsa pay lain, kanang iyang giingon nga limitado ang, oras kuno ng warrant of arrest. Dili ko abogado 'no, dili ko abogado, Mister Attorney Torion o Attorney Torion, pero ang warrant of arrest walang ano yan, walang limitasyon yan. 'Pag pinasok mo ang isang bahay, buti kung ang isang bahay ay isang kwarto lang. Oh, 'di ba? 'Pag isang kwarto lang, puwede. Mga 20 minutos, 30 minutos. Gamay nga balay, kusina dayon, gamay ang sala, gamay ang usa ra ka kwarto. Pero kung perting dakuan ang lugar nga ginataguan ni Kibuloy, natural lang abot jud nagpila ka adlaw, pila ka kuwan para adisir ma-check tanan ang kwarto, ma-check tanan ang building, ma-check tanan. Kaya ayaw ayaw nga uwata 'no, ayaw ninyong uwata ang mga tawo nga pagkahuman sa tungas oras, pagkahuman sa duha ka adlaw, pagkahuman sa tulo ka adlaw ihuman na. Wala yan sa ano, wala yan sa batas, sa balaod 'no. Ang sinasabi lang basta't may duda, may impormasyon yung mga pulis, ah, sa lugar na pinagtaguan ay puwede silang maghalughog diyan. Ano pa ba ang mga pinagsasabi nila? Ah, ang latest 'no, ang latest na pinagsasabi nitong, abogado ni Kibuloy ay, panay ang reklamo nila doon sa mga nagdi-drilling daw, drilling o digging 'no.
nagdadala ng mga kulang na lang, yung mga lagare o kung ano man 'yan, mga jackhammer 'no, kung may dalang jackhammer. Ang s ang sagot lang natin diyan, ito bang si Torion, 'pag meron bang wanted na pinasok yung PNP, may gustong hulihin yung mga pulis sa isang bahay, tapos nalaman ng isang wanted na nandiyan na yung mga pulis. 'Di ba nagtatago sila sa kanilang mga kadalasan sa kanilang kwarto, ayaw buksan yung lock ng kanilang kwarto. Anong ginagawa ng pulis? Matanong lang natin 'to si Attorney Torion. 'Di ba mayroon yung mga pulis na parang bakal na pinambubundol doon sa kwarto? Sisirain talaga ng mga pulis yung pintuan para makuha yung wanted, maaresto yung wanted at madala sa kung saan man yung kulungan at, maumpisahan yung kanyang hearing o kanyang kaso, 'di ba? Natural din lang 'yan na kung nagtatago itong si, Pastor Kibuloc sa mga tunnel diyan o mga bunker diyan, natural lang, puwede nga magdala ng bulldozer diyan, puwedeng gawin ng, ano 'yan, ng, kapulisan. Kaya 'wag mong, intrigahin 'no, 'wag mong intrigahin, 'wag mong ibahin yung, batas 'no. Puwedeng magdala ang, kapulisan ng kagamitan para yung pinagtataguan ng wanted ay mabubuksan, ha. So, pare-pareho 'no, pare-pareho sila, sino pa 'no, 'yan sila Roque 'no, sila Topacio, gano'n din ang mga pinagsasabi 'no, gano'n din ang pinagsasabi kung may simpatiya sila dito kay Kibuloy, gano'n din 'no. Itong si Roque, BBM ang pinapalabas, resign BBM, martial law na daw, dapat daw, palitan na dahil pinopolitika daw si Kibuloy, masyado daw inaabuso yung mga Duterte, yung mga, Atchie-Kibuloy. 'No, tayong mga simpleng mamamayan, 'wag tayong madala sa ano nila, sa panlilito 'no, 'wag tayo padala. Ang palagi nating tandaan, bakit hinuhuli si Kibuloy? May kaso siya, automatic na 'yun 'no, dapat humarap siya. Tayo nga ng mga simpleng, mag-jaywalking ka lang diyan, nadadala na agad tayo sa presinto. Tapos ito pa kaya na illegal human, trafficking ang kaso, tapos may child abuse at may, rape na kaso. Tapos sa US, mayroon siyang kaso ng, money what we call this, yung parang, paglalabas ng pera 'no. Hindi natin na matandaan kung anong tawag dun pero bawal yun 'no. So, 'wag tayong paloko na kumo, sasabihin na naman nitong si Roque na pulitika, pinag-iinitan lang ng bagong, administrasyon 'no, kaya daw hinuhuli, ginigipit ang, mga Duterte, si Sara at mga kaalyado ng mga Duterte na tulad nila ni Kibuloy 'no. 'Wag tayong 'wag mga kaigsunan, mga kababayan, di ta magpatunto 'no. Siguro ang tanaw niya, matunto ta nila, sila nga mga abogado, hmm, magsige silang istorya ag mga, panlilito, intriga 'no. Hindi yan totoo dahil tayo naman, hindi ko mo hinahabol si Kibuloy, dahil pabor tayo sa mga Romualdez, pabor tayo sa mga, kay BBM, pabor tayo sa iba pang mga bumaliktad na mga dating PDP. Hindi hindi tayo wala tayong pakialam dun 'no. Ako mismo wala akong pakialam dun 'no. Kung, may utos man o wala si BBM, may utos man yung mga kasangga ni BBM, may utos man si Remulla, wala akong pakialam dun 'no. Ang pinapakialaman ko,
yung kasong ginawa, yung kasalanan na ginawa ni Kibuloy, 'no? May utos man, may wala mang utos si Remulla, si BBM o kung sino pa man, dapat managot siya sa kanyang kasalanan, 'no? So, 'wag nilang 'wag nilang itago, 'no? Tinatago nila yung kaso, katulad na lang halimbawa nung kay Duterte, yung patayan, 'no? Yung patayan, eh, nandiyan na yun at may mga ebidensya talaga, 'no? Pero ngayon na kung hinahabol siya ng, bagong administrasyon, yun ang panlilito nila, 'no? Yun ang panlilito nila na kisyo pinopolitika dahil hindi na daw nakaupo at gusto daw na 'wag makabalik ang mga Duterte. No way, 'no? Hindi yan ang issue. Ang issue is yung patayan na nangyari nung panahon nila. Kaya kita nga mga simpleng tao, 'no, ayaw di ta magpailad, 'no? Di ta magpailad sa mga ambot lang sa atong ikatawag ini nila ni Roque, 'no, nila Topacio. Pati si Bato, 'no, ginagawang joke, ha, naturingan na dating hepe, dating, chief ng, Philippine National Police, 'no? Tapos sasabihin niya, eh, yung mga detector daw, eh, baka palaka lang daw ang ano, nade-detect, yung hininga o pintig ng puso ng palaka. Tingnan mo 'to kung ano ka-ambot sa langaw ni si Bato, 'no? Parang tur tonto ba ni si Bato, 'no? Tonto ba ni si Bato? Tonto ba ni si Roque? Tonto ba ni si Topacio, 'no? Ginagawang joke, 'no? Ginagawang ito nagsalita din 'yan, 'no? Walang pinag-iba 'yan kay Imee, 'no? Si Imee Marcos gano'n din. Sobrang dami daw ang pumunta, overkill daw, abuso na daw 'yun. Bakit daw napakadami ng pumunta? Tingnan niyo, ginagawa tayong bobo, 'no? Ginagawang bobo ang mga Pilipino. Kasi dapat naman talagang madami ang pupunta dahil napakalaki nung lugar at napakadami ng followers ni Kibuloy. Tingnan niyo nga nung unang paglusob diyan tsaka yung pangalawa walang kuwenta yun kasi NBI yun. Itong pangatlo kay, Torres, General Torres no, hindi Torres, Torre, kay General Torre. Tingnan niyo nga ang ginawa nila, lumalaban, nambubuli, 'no? Kulang na lang dot-dotin yung mga mukha ng mga pulis, buti nga maximum tolerance pa rin yung mga pulis, 'no? Eh, kung 100 lang yan, 200 lang yung pinadala diyan, 'di baka isang oras lang tapos na yung, paghalughog dahil naitaboy na, hindi hindi natapos yung paghalughog, naitaboy na ng kanilang grupo. Dahil tingnan niyo nga may nakahanda pa silang mga nung pangatlong araw yata yun may mga nakahanda pa silang, mga ihi. Tingnan niyo kung gaano sila ah, organisado yung kanilang, suporta, yung kanilang pagkakanlong sa kanilang amo, 'no? At totoo yun, yung mga barbed wire nakikita naman yun, eh, 'no? Wag tayong, tarantaduhin ng mga ito, 'no, na hindi daw totoo yung mga barbed wire, yung mga napakatutulis na cyclone wire ba yun o barbed wire ba yun, na unang-una, logic lang naman kasi yan, eh, logic lang, Mister Torion, kasi Torion ang ano ng ano na yun, eh, ng usapin doon sa dekuryenteng mga cyclone wire ba yun o barbed wire ba yun na kinabitan nila ng live wire para makuryente yung mga hahawak doon. Unang katanungan lang yun, eh, kung kung mautak ka, mas mautak pa yata kami Mister, Torion, 'no? Una, kung wala diyan si Kibuloy pinagpipilitan mo na dapat tapos na, umalis na yung mga pulis dahil wala naman daw makita. Unang tanong pa nga lang natin is ganito, eh, bakit napakarami niyong, ginawang pagbabakod diyan? Bakit pinaikutan niyo na ng, barbed wire 'yan? Bakit nagbi-vigil ang mga tao diyan? Bakit hindi na sila nag-uuwian?
lalo na yung mga ginagamit ni Kibuloy ng mga kabataan diyan. Bakit? Kung talagang wala siya diyan, hindi kayo maglalagay ng napakaraming bata diyan o kabataan diyan o napakaraming tao diyan, Hindi kayo maglalagay ng mga cyclone wire o barbed wire diyan. Hindi niyo lalagyan ng mga kuryente yung mga bakod diyan, ah. Yun lang ang, doon pa lang sa pinagagawa ninyo matibay na ebidensya yun na mayroon kayong pinoprotektahan, 'no? Hindi man ikaw, pero yung mga tauhan ni Kibuloy ay talagang pinoprotektahan nila yung kanilang pastor, o 'no? So, yun lang ang isang dagdag natin dun sa usapin nung mismong aktuwal na sitwasyon diyan sa loob nung, compound nung unang araw ng pag-aatake. Sino pa? Nasabi ko na si Bato, si Aimee, pareho sila ng ano, ito namang dalawa, panghuli na 'to ano, ah, tingnan niyo, ito ding, abogado din ng, isa sa mga pinoproblema nating, sindikato ng Pogo 'no. Itong si Galicia, itong si Stephen David ba 'to? David 'no? O kung sino man 'tong abogado na 'to. Gano'n din 'no, gano'n din ang estratehiya. Puro puro parang may, fake news, may misinformation na ginagawa 'no. May kasamang parang, nanlilito, propaganda 'no. Katulad nitong David na 'to. Paulit-ulit nitong niloloko yung mga nagtatanong, yung mga nag-interview. Na kesyo nandito lang, hindi yun aalis. Kausap ko pa, 'no, palagi niyang kausap daw. Hindi niya sinasabi na hindi naman pala, ano, landline o wala na palang numero. Tingin ko nga may numero yun pero nagpapalusot na sila 'no. Walang pinag-iba dito kay, Galicia ba 'to? Elmer Galicia, yung naglabas naman ng, ah, affidavit 'no, na kesyo, nagpagawa ng counter affidavit si ano sa kanya, si Alice Go. Tingnan niyo mga kaibigan, ang unang niyang bungad may Alan siyang sinasabi. Tapos nung ma-realize niya siguro na magkakahanapan, biglang secretary na 'no, ang tumawag. Kasi alam niya nga mache-check doon sa mobile phone niya, kung meron ba talagang Alan, Natural parang wala yun. Kaya secretary na lang kasi may maipapakita siya siguro na tumawag yung kanyang sekretary. So, makikita mo pati ang galaw nito kung napapansin niyo kung sinubaybayan niyo yung hearing, itong si Galicia na 'to nung nabubuking na 'no, na kumbaga na ilalagay na siya sa corner, sa kanto, wala na, blanko ang isip, nakatulala, nakatingin sa kung saan, nakatingin sa kawalan. Yun ang sinasabi nating, tayong mga simpleng tao, bilis naman tayong makaintindi, mabilis tayong makahula sa mga galawan nila. Kaya kawawa din lang itong mga ito 'no, nasisilaw sa suhol ba o sa bayad ng kanilang kliyente at pati sila, nakukuha nilang magsinungaling, gumawa ng, mali-maling, ah, komento na sa totoo lang nagpapalito sa mga nag-iimbestiga at mismo sa atin, tayo na mga mamamayang Pilipino na naghahangad ng hustisya, pati tayo ay, tingnan niyo naman 'no, mga kaigsunan, mga kababayan, daghan pa gyapon sila'y mga nailad 'no, daghang gyapon sila'y mga natunto nga mopabor sa ilaha tungod sa mga ingon ini nga style 'no. Ah, Parang dako kayong sabuatan 'no, nagsasabuatan yung mga abogado, mga kanang kamay nila, mga alipuris nila, nagsasabuatan at naglalabas ng ano-anong mga statement, mga komento na nagtatago o pumapabor sa kanilang mga amo o sa kanilang pinagsisilbihan 'no.
Kaya imbes na mapabilis yung, katarungan, mapabilis yung, hustisya, nagpapabagal, 'no? Kawawa tayo na mga Pilipino 'pag ganito ng ganito ang nangyayari sa ating, pulitika, sa ating mga lider at, ganito ang nangyayari sa ating hustisya na talaga namang, ah, napapaikot, 'no? Napapaikot at, nalilihis ng mga taong ito ang ating, hustisya at hindi maipataw agad ang mga karapat-dapat, 'no, sa mga taong may kasalanan. Yun lamang mga kaibigan, mga kaigsuonan 'no, mayong adlaw ninyong tanan sa uulitin 'no. Magandang araw sa inyong lahat at naway, isa lang ang ano ko, isa lang ang dasal ko at isa lang ang pangarap ko. Sana, dumating sa punto na talagang, mabilis nating, mai mabilis nating maaksiyunan, mareaksiyunan 'no, kung ang ano kung ang mga bagay-bagay na, ah, balak tayong, linlangin, balak tayong lukuhin 'no. Kasi hangga't hindi natin magagawa yun, na tayo ay maging, mapagbantay, patuloy tayong lulukuhin ng mga lider na ito, patuloy tayong lulukuhin ng kanilang mga alipuris 'no. Yun lang at, uulitin ko, paki-subscribe, paki-like ng aking, ah, mga pino-post 'no, dito sa ating YouTube channel. Mabuhay ang Kardo Kritiko.